lugmok na lugmok ang ekonomiya. In the last 2 years, patuloy na bumabagsak at gumagapang sa lupa ang sektor ng agrikultura at ang ating manufacturing. Na ang dahilan nito ay hindi po pinupunahan o hindi po nilalagyan ng tamang pondo at programa upang palakasin po ang ating food production, iangat ang buhay ng mga magsasaka at magbubukid at mga manggagawang bukid, at iangat po ang buhay ng mga manggagawa, sapagkat hindi po ito ang ginagawa at priority ng gobyerno ni Marcos. Kung hindi paglalaro sa apoy ng politika upang manatili sila sa poder at makonsentra ang kapangyarihan sa kanila, lagpas pa sa 2028 na termino niya. Yan po ang dahilan kung bakit ngayon nabubuhay ang ating bansa sa pangungutang. Saan po natin itong pagsasakripisyo ng taong bayan? In the last 18 months of the Marcos government, close to 2 years, tuloy-tuloy po ang pagsirit ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Semana Santa o hindi, Biyernes Santo man o hindi, 42% ang itinaas ng mga price index ng pagkain, noodles, kape, asukal, at pati bigas. Ibig sabihin po, on the range of 38 to 42%, ang kapasidad ng taong bayan para mabuhay ay unti-unti rin pong lumulugmok pababa. And that is the reason that in the latest surveys ng lahat po ng mga survey firm na nag-aaral sa pangkalagayang lipunan ng ating bansa at kalagayang pang-ekonomiya at politika, 60% to 63% ng ating mga kababayan ang nakakaranas ng kahirapan araw-araw. Living at the poverty threshold. Kaya nakikita ko po malayong-malayo sa buhay sa abroad, no? Although hindi naman ako dito nabubuhay as mayaman, pero hindi po ganito ang kalagayan nila dito sa Amerika, kagaya po ng paghihirap na nararanasan ng mga kababayan natin sa Pilipinas. Kaya po, bagamat nagagandahan ako ng paligid ng Amerika, ng Canada, hindi po ako natutuwa. Naiisipin ko na ang kababayan natin, milyon-milyon sa kanila, ay hindi po nabubuhay ng matino at marangal, ng naaayon sa bilang isang karapatan ng mamamayan because of the problem of governance na malubhang-malubhang nabubulok na pamumuno sa ating bayan. Yan ay malinaw na pagsasakripisyo. 60 to 63% ng mga kababayan natin po ang nakakaranas ng kahirapan araw-araw. At that i-translate po natin yan sa mga 120 million. That's around na population natin. Around 70 million of the Filipino people are living in poverty situation. At karamihan po nito ay ang mga katutubong pamayanan ng mga tribo. Ang mga magsasaka, magbubukid, manggagawang bukid, mga manggagawa, maralitang lungsod, mga mangingisda, at mga nabubuhay ng sangkahig sangtuka. And there are around 8 million families who cannot make complete 3 meals a day. No? Mga kababayan, thank you Vicky. Nakakaiyak talaga yung sitwasyon na yun. There are around 8 million families in the Philippines right now. According to the survey of records ng National Economic Development Authority at ng Philippine Statistics Authority, mga 8 milyong Pilipinong pamilya ang nabubuhay araw-araw na hindi kompletong makakakain ng 3 beses sa isang araw. Nakakaranas po sila, Fernando Carrion, ng tinatawag na involuntary hunger. No? Involuntary hunger. Ayaw man nilang magutom, pero nagugutom sila sapagkat walang oportunidad na sila ay magkaroon ng sapat na kita o tuloy-tuloy na pagkakakitaan at kabuhayan o trabaho. Pangatlo, mga kababayan, sa pagsasakripisyo ng taong bayan. Mantakin mo, mga mahigit kumulang 700 billion pesos na po ang ginamit na ayuda for the last 2 years ng gobyernong Marcos Romualdez. 700 billion pesos. And yet wala pong pangmatagalan at seryosong pag-improve sa kabuhayan at ekonomiya ng ating bansa. Sapagkat ang ayuda po ay hindi development model. Yan po ay political gimmick at hindi po yan nagpapaangat sa buhay ng mamamayan. Mantakin mo kung
700 billion ginamit yon para magpatayo ng mga fundamental na mga serbisyo sa kalsada, irigasyon, mechanization and modernization of agricultural production, at ganoon din po market network, at palakasin po ang ating mga industrial development. Napakalaking bagay po yun para mag-develop tayo ng pundasyon ng sustainable o tuloy-tuloy na pundasyon ng kabuhayan at ekonomiya ng ating bansa. Kaysa ginawa mong pulubi at diskartidor ang gobyernong ito para diskartihan ang mamamayan dito sa ayuda program, na hindi po development program yan. Yan ay tinatawag na political corruption and political bribery na uri ng programa na ang layunin ay para sa pang-politikang interes ng Marcos Romualdez. Nonsense. There is no country in the world na umunlad at umangat ang ekonomiya at ng kanilang lipunan ay naging maayos at matatag sa pamamagitan ng ayuda. No. Ayuda is not a development program. Ayuda is a political gimmick that is using political bribery and political corruption for perpetuation of power, not for sustainable development foundation para sa agrikultura, manufaktura at industriya ng ating bansa. Sayang yung 700 billion mahigit na pondo na yan. At itong presidenteng si Marcos ay walang alam sa kung ano at paano paandarin ang gobyerno at pamunuan ng tama. Mantakin mo, wala tayong pandemic, ha? Pero sa panahon ng pandemic, pinakamalaki na po yung 200 billion ang nagamit na ayuda at the height of a pandemic situation during the time of Rodrigo Duterte. At yun ay direktang kailangan at nakakatulong sa taong bayan sapagkat tumigil ang lahat at ang buong mundo during the pandemic in almost 2 years ng COVID-19 pandemic. Ito, walang COVID pandemic na, tapos ng pandemya sa buong daigdig, subalit gumagastos at naglulustay ng pondo para sa political bribery and political corruption in the guise of ayuda ang gobyernong Marcos na ito at nila Romualdez. Almost 700 billion na po ang kanilang winaldas at nilustay na pondo. Yan ang mga pinitensya at pagsasakripisyong pinagdadaanan ng taong bayan. Fourth, 1.3 trillion pesos na flood control projects ang nawala at kinontrata lamang ito para ibulsa ng halos lahat ng mga kongresista at mga kaalyado nila, Marcos at Romualdez. 1.3 trillion pesos na flood control that includes mga river cleanup, mga dredging, yung madaling maanod ng baha ang ebidensya, so wala ka nang i-audit pa. At idideklara na lang na yan ay nawala at nalusaw dahil sa force majeure. Wow! Force majeure. Ang ibig sabihin po by nature, dahil nag-ulan, umulan, bumaha, naanod. So wala nang i-audit pa ang COA. Force majeure, no? Ang tawag diyan. So ibig sabihin po, pinapalusutan tayo, harap-harapan na pagnanakaw. 1.3 trillion pesos po ang hindi ma-audit at hindi po maipakita saan napunta ito for the last 2 years. General Appropriations Act 2023 and General Appropriations Act 2024. Hindi pa kasama ang sindikato budget na 2025. Ganyan po ang pagsasakripisyong dinadanas ng taong bayan sa ilalim po ng gobyernong ito. Mga kababayan. Fourth point, mga kababayan, ang Maharlika Diskarte Fund na 500 billion pesos hindi na po makikita ngayon. Walang pagpapaliwanag, walang transparent report, no investment update kasi para sanayin sa investment. Pondo yan na nanggaling po sa Kabanang Bayan at ang 50 billion ay nanggaling sa Land Bank of the Philippines at ang 75 billion ay nanggaling sa Development Bank of the Philippines. Itong mga bangkong pagmamay-ari ng gobyerno ay dapat tumutulong sana sa capital input and economic support ng mga magsasaka, manggagawang bukid, mangingisda, at pati na po sa mga mahihirap na sektor ng lipunan. Kaya nga tinawag yan na Land Bank of the Philippines at
Development Bank of the Philippines. Umaabot po sa 125 billion ang hindi po na ibalik na pondo sa Land Bank at sa ating Development Bank of the Philippines. At ang suma total po ng pondong nawawala o hinahanap at hindi may paliwanag ngayon ng gobyerno ni Marcos sa Romualdez, silang author nito silang pakana nito ng Maharlika Diskarte Fund, mga 500 billion pesos po yan mga kababayan. So, bagamat mahirap na bansa tayo at naghihirap ang mamamayang Pilipino, hindi totoo po na wala tayong kapasidad na umangat at punduhan ang mga totoo at makabuluhan at makatao na mga pang-development na programa kung matino at totoo ang direksyon at pamamahala at pamumuno ng isang matinong gobyerno. It boils down to the question of governance. Sapagkat ang gobyerno po ang nagmamanage ng pondo, ng buwis, ng revenue, ng income, ng resources. Gobyerno din po ang nagtatakda kung anong programa, saan gagamitin, paano gagamitin, at ano ang magiging direksyon at pakinabang ng mga programang ito para sa taong bayan. Kaya may gobyerno. The government is the arbiter for the people. Siya po ang nagpapacilitate ng pondo, ng desisyon, at ng mga pagpapatupad ng batas at programa na nagbibenepisyo ang buong mamamayan at lipunan. Kaya may gobyerno. Kaya doon po ang paniningil at paghahanap ng pananagutan. Klaro tayo dyan. So ang pundong 1.3 trillion pesos sa naanod sa bulsa na kinukontrata ng mga kontratista ng mga kongresista, napakalaking pundo po ito, mga kababayan, para hindi mo kailangan mag-ayuda pa, kundi kailangan mong i-develop ng tama ang kapasidad ng bawat komunidad ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino na upang hindi sila magutom at nakaasa sa gobyerno ay magkaroon ng tuloy-tuloy na daloy ng kabuhayan, kita at income, trabaho at kanilang pang-ekonomiyang kapasidad. And that should be the facilitation of the program and funds to be led by a true pro-people government. Yan pong tamang dapat gawin. Sinubukang gawin ni Pangulong Duterte, subalit maigsi po ang 6 years para sa ganyang trabaho. At sana po kaya dapat nagkaroon ng continuity. Hindi po pag-aaway at hindi bangayang politika dahil ang poder at kapangyarihan sa pag-aagawan ng mga politiko ay pwedeng pag-usapan sa eleksyon. Let the people decide. Pero sa panahon po ng pamumuno at pagpapatakbo ng gobyerno, ang inuuna dapat ni Marcos ay ang pamumuno kaysa pamumulitika.